Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Narito naman ang ika-14 na kabanata ng Noli Me Tangere. Baliw o pilosopo? Naglalakad si Don Anastasio, o mas kilala bilang Pilosopong Tasio, sa kabayanan matapos galing sa sementeryo. Dati siyang matalinong mag-aaral ng pilosopiya pero tumigil sa pag-aaral dahil sa kagustuhan ng kanyang inang relihiyosa. Nagpakasal siya ngunit maagang nabiyudo at nang namatay ang ina ay nalubog sa pagbabasa hanggang mapabayaan ang kanilang kabuhayan. Kaya't ang mga edukado ay tumatawag sa kanya ng Pilosopong Tasio. Samantalang ang masa ay tinatawag siyang baliw. Habang nagbabanta ang malakas na unos, nasa lubong niya ang kapitan. Ikinagulat nito nang sabihing hinihintay ni Tasio ang kidlat na magdudulot sana ng pagbabago at pag-iingat, gaya ng lightning rod na matagal na niyang hinihiling, ngunit pinagtawanan ng taong bayan. Habang sila'y nag-uusap, muling gumuhit ng malakas na kidlat na lalo pang nagpatawa kay Tasio at nagpahiyaw ng dasal sa kapitan. Pumasok si Tasio sa simbahan at nadatnan ng 2 batang sakristan, sina Basilio at Crispin. Ipinapaalis niya ang mga bata upang makauwi at makakain, ngunit hindi pa raw sila pinapayagang umuwi ng sakristan mayor. Binilaan niya sila na huwag lumapit sa kampana kapag kumukulong. Nagpatuloy siya sa bayan at napadaan sa bahay ni Don Filipo at Doña Teodora. Inaanyayahan siya ng mag-asawa at napag-usapan nila ang pagdating ni Crisostomo Ibarra at ang masaklap na karanasan ng libing ng ama nitong si Don Rafael. Ibinahagi ni Tasio na siya lamang yata ang nagpakita ng malasakit sa pagpapalabing noon. Nabanggit din sa usapan ng purgatorio. Ipiniliwanag ni Tasio na naniniwala siya sa purgatorio hindi sa paraang tradisyonal kundi bilang simbolo ng ugnayan ng mga buhay at patay. Sa labas ng bahay ay palakas ng palakas ang unos, waring sumasalamin sa kaguluhang naghahari sa bayan.